Naku po, grabe ito. Nandito na sila. Mga pinakamalalakas na barkong pandigma ng Amerika, guided missile destroyer at anti-submarine. Nandito ngayon sa Manila Bay. Sinamahan pa ng isa sa mga pinakamalalaking US aircraft carrier, Carl Vinson, nakaangkorahe ngayon sa Manila Bay. Good day mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon nga po ay masasaksihan natin, makikita natin ng malapitan itong mga barko ng Amerika na nakadao ngayon dito sa Manila South Harbor, no? At sa kalayuan naman ay makikita natin ang isa sa mga pinakamalalaking US aircraft carrier, no? Sinasabi nga na ito daw yung pinakang favorite na carrier ng Amerika, ang USS Carl Vinson. So yun, ano po, no, pinaniniwalaan na natin na ito ay nanggaling sa katatapos lamang na maritime exercises dito sa West Philippine Sea, katuwang ang ating sandatahang lakas at ang iba pa nating barkong pandigma, no. Isa na nga dyan ang BRP Davao del Sur. So sa pamamagitan ng mga number na nakalagay dito sa mga barkong to, napag-alaman natin na ang mga pangalan ng barkong ito ay ang USS Kidd, yang merong 100, USS Sterret na mayroong hull number 104, at ang USS Princeton na merong hull number 59. So sa pamamagitan kasi ng number na yan, dyan natin makikilala or dyan nagkakakilanlan ang mga barko, no, ng bawat bansa, no. Lahat ng bawat bansa na merong mga warship na ganito, merong mga hull number yan. Kahit dito sa ating bansang Pilipinas, dahil yan yung pinakang parang code nila, no, para malaman kung anong klase, kung anong type ng barko itong mga to. So sa pagkakaalam natin, itong dalawa na to na merong hull number 100 at 104, yung USS Kidd at USS Sterret na to, tapos meron pang helicopter sa likod. Ito yung mga guided missile destroyer, no. So maraming purpose, no, ang barkong to, at talaga namang makakapagprotekta ito ng nasasakupan niya, no. At ito naman isang cruiser, no, itong may hull number na 59. Ito yung USS Princeton. Kung inyo mapapansin din yung mga pangalan ng barkong to ay halos pangalan din siya ng tao, dahil ito ay ipinangalan sa mga officer, no, ng Amerika, ng mga dating sundalo ng Amerika na nakipaglaban sa iba't ibang gera, no, sa mundo noon. Kaya ito ipinangalan sa kanila itong mga barkong ito. Ayan, parang katulad din sa atin, no, pinangalan yung BRP Jose Rizal, katulad ng BRP Davao del Sur. So ipinapangalan din yung mga barko sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kanilang bansa, no, para sa bansang ipinagtatanggol nila. Ayan. So nakakamangha lang na makita, no, yung mga ganitong klase ng barko, mga warship, no. Imagine kailan din kaya tayo magkakaroon ng napakaraming mga barkong ganito, no, na magpoprotekta sa teritoryo ng ating bansa, na pilit na kinukuha ng mga bansang gustong angkinin ang teritoryong hindi naman sa kanila. So yun nga po, no, itong mga barkong to ay nagsagawa ng maritime exercises dahil na rin sa paulit-ulit na ginagawang pang-aapi ng bansang China sa ating bansa po, no. At gayon pa man ay dahil nga sa mga ginagawang maritime exercises, no, ng Pilipinas at Amerika at maging ng ibang bansa, ay nagagalit na, ano, ang bansang China, dahil sinisisipan nila ang Pilipinas na ang Pilipinas daw ang nagsisimula ng tension dito sa West Philippine Sea, dahil na rin sa mga pagtutulungan ng mga malalakas sa bansa, dahil iniisip nila na sila ay pinagtutulungan, no. Pero syempre
ating teritoryo to at hindi magpapatalo din po ang Pilipinas pagdating sa protekta sa soberanya ng ating bansa, no? Kaya nandito ito mga barkong ito para sumuporta at maging katuwang, no, sa pagprotekta ng teritoryo ng ating bansa. So yun, no, hopefully ay sana ay meron kayong natutunan sa video to, no, at nalaman nyo kung ano ba yung klase ng mga barkong ito. Ayan. So yun lang po, no, mga kababayan, at maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat at mag-aabang pa tayo, no, ng mga barkong gusto or ng mga bansa na tutulong sa ating bansang Pilipinas para protektahan, no, ang ating soberanya. Yun lang po at maraming salamat.